Alam niyo ho, ngayon patuloy na pinag-uusapan ang impeachment at patuloy na dumadami yung mga sinasabing eksperto sa batas. Talaga naman, lahat po, alam niyo ho, kung 1,000 abogado, 1,000 interpretasyon din ho, mga kababayan. At marami ho, ngayon, talagang paingayan po ngayon Lalo na ho yung mga tumututol dito ho sa pagpigil, di umano, sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Kasi may mga binabanggit ho na bakit hindi nila itutuloy yung hearing o yung trial o paglilitis? Wala pang ho, June 11 pa lang ho. Inuunahan na ho at nilalagay po sa kumbaga sa ingay. Dinadaan po sa ingay ng ilang mga grupo at maging na mga abogado, mga kababayan. Kasi ang sinasabi, labag daw po sa ligang batas, konstitusyon, ito hong panukala na patayin ito hong impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Pero, ang lahat na yan, wala pa ho yan kasi hindi pa ho napapatay. Siguro pinakamainam na magsalita kung patay na. Kung wala na ho talaga, ito nga yung impeachment case dyan po sa Senado. Pero ngayon, bibigyan ko lang ho kayo ng mga halimbawa. Marami po yung mga nagsasabi na labag yan sa ating saligang batas. Pero sa dakong huli, pag tinanong mo, anong gagawin natin? O dadaan, sa Korte Suprema? Yun naman pala. Supreme Court din pala ang bagsak ng lahat. Magbibigay lang po ako ng ehemplo para sa gagawin natin mga pagdalakay ngayong sa ating issue, mga kababayan. Dahil ang dami po nagsusulputan ngayon na mga legal expert. Pero pag sinilip mo, may kanya-kanyang sariling pang-interes. Pag may nakita ka na, pag narinig ka na, nasa makakaliwang grupo na anti-Duterte. Tapos may nagsabi, hindi, labag sa konstitusyon yan. Dilawan naman o pinklawan. Magsabi, labag yan sa konstitusyon. Yung pala, prosecutor. Mga kababayan, na talagang iba, galit na galit sa mga Duterte. Parang ganun, So, ang alam niyo ho, ang mga kaso ho, 'di ba, yung pagkamit po ng hustisya na sinasabi, dapat patas, makatarungan, wala hong papanigan. Kung ano ang talagang ebidensya, yun lamang po. Pero ito ho, pakikinggan lang ho natin yung ilan sa mga sinasabing eksperto sa batas. Panoorin ho natin. Katulad itong si Attorney Mel Santamaria. Ito. Wala po sa Constitution ang inyo pong sinasabi, Attorney Mel, at wala din po sa rules ng Senado. But if sabihin po natin, meron po mag-file ng resolution bago po ang June 13 sinidie at this will be tackled and magkaroon po ng boto at manalo po yung meron pong majority, at least 30 na sinabing kailangan ibasura na ito, coming from that resolution, supposed to be coming from the office of Senator Bato de la Rosa. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, plenary is supreme. At kung meron pong magtatanong at magko-question dito, ay mag-question na lang daw sa Korte Suprema. Yan nga ang mangyayari. Sapagkat bilang Senado, pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya lang ang pinakatanong, ito bang gagawin nila ay ayon sa ating saligang batas? Ito ba ay ayon sa mga limitation na tinatakda ng ating saligang batas? Kasi kung hindi ayon at ultra vires at walang base, ang tawag dyan, grave abuse of discretion. Isang matinding pag-aabuso sa kanilang discretion. Binigyan nga sila ng karapatan, pero hindi nila dapat abusuhin sapagkat porket plenary lang sila. May mga limitasyon ang ating saligang batas. Malinaw kasi ang saligang batas natin Pag kayo ang maglilitis at maghahatol. Yeah. So kayo po'y naniniwala doon sa sinabi ni Senate President. You agree with Senate President Chis Escudero saying that the plenary is supreme. Whether magkaroon po ng grave abuse of discretion or not, supreme po ang plenary. The plenary may be supreme, but it does not necessarily follow that it is correct. Diba? Kasi pwede mong gawin lahat ang pwede mong gawin. Kaya lang ang basic katanungan ginawa mo nga, pero tama ba? Yun ang tanong. Balikan ko po yung sinabi nyo na a grave abuse of discretion. Sabihin po natin umabot ito sa Korte Suprema at sabihin po ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion at
kailangan ipagpatuloy o umpisahan ang trial. Ano po ang pananagutan ng mga senador that brought this forward, sir? Okay. Ang tinatawag natin ay isang sovereign function. Okay, halimbawa, ikaw ay isang senador. Katungkulan mo maglitis, katungkulan mo maghatol, katungkulan mo mag-legislate. Kung iyan ay sovereign function na ginagawa nila at nagkamali sila, at wala namang bad faith, walang kasong mafa-file sa kanila. Yun naman pala. wala naman palang kasong maipafile dito sa mga senador, mga kababayan. At kung sakasakaling sabihin ng Korte Suprema na illegal o mali yung inyong ginawang pagpatay sa impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ako hindi naman ako abogado, pero nagbabasa-basa rin ako. Kasi, halimbawa sa yung Senado, kasi sabi nga, Supreme, at hindi po pwedeng pakialaman ng sino man. Kasi, may hiwalay po na sangay ng ating gobyerno. Tatlo, di ba? Legislatura, ehekutibo, at hudikatura. So, yung Supreme Court ay hindi pwede na basta-basta mangimasok yan, sa sangay po ng legislatura tulad po ng Senado. Kasi, halimbawa, nagpasya ho ang mga senador na ito, hindi, patayin, nag-resolusyon, inaprubahan at mayorya kumatig. Supreme po, talagang Supreme din ang plenaryo. Hindi naman Senate President lang ang nagsabi. Pero, alam nyo, sa ating mga viewers at yung mga, baka may mga abogado ho na nakikinig sa atin, paano nyo may papaliwanag? Di ba? May prinsipyo ng yung presumption of regularity. Ibig sabihin, mga kababayan, na halimbawa, gagawin ho ng mga senador, hindi, ito ang alam namin tama So, kaya nga may ganyang prinsipyo na yung presumption of regularity. Ibig sabihin, naniniwala ho sila ng tama. Pero kapag sila po ay sinabihan ng Korte Suprema na mali ang inyong sinabi, di wala na, tapos na rin. Di lumipas daw yung kanilang desisyon sa impeachment. Tapos, sabi nga ho kanina mismo ni Atty. Mel Santamaria na walang magagawa. Ganyan talaga batas. So, walang parusa na maibibigay. So, dito, suma total ho mga kababayan, puro itong mga binabang ito ng mga abogado na nagpapakilalang legal expert. Katulad doon ito si Atty. Mel Santamaria na kung titingnan nyo yung kanya mga comment, mukhang anti-Duterte mga kababayan. Pero, di ba? Yun ho. Pero ako, siguro, Atty. Mel, baka nakikinig ho kayo. Ano ho itong prinsipyo ng presumption of regularity? Di ba? Unless kung talagang sila po ay iko-correct at pipigilan ng Korte Suprema, yun na po yun. Pero, sabi nyo nga ho, wala hong batas na pwedeng parusahan yung mga senador, di po ba? Tapos, meron din ho dito, isa ho rito. Isa po ito sa mga framers ng 1987 Constitution, mga kababayan. Itong si Atty. Christian Monsod. Ang sinasabi, labag daw po sa konstitusyon. Ito hong kung sakasakaling hindi pagdadaos ng paglilitis sa kaso po ni BP Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin. One of the framers of our 1987 Constitution. Good evening and welcome to the big story, Attorney Christian Monsod. Thank you for coming. Good evening. Well, Attorney, what do you make of this resolution now seeking a dismissal of the impeachment complaint? Well, it will not succeed. This Constitution is very clear that once the articles of impeachment comes from the House, that the Senate should forthwith proceed. Very clear. But they may have the numbers, and it may... Not a matter of numbers. If yung mga iba, yung mga senator, maski na anong iboto nila, we will go, the prosecution will go to the Supreme Court. Because the Supreme Court, in the system of checks and balances, has the power to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or
excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Okay, so yun din ang lagapak. Ang bagsak din ho mga kababayan, sabi po ni Atty. Christian Monsod, Supreme Court. Ay ganun man pala. Di antayin nyo na lang ho yung ating mga magagaling na abogado na nagbibigay na po ng komentaryo na sinasabi, labag sa konstitusyon yan. Antayin na lang natin kung talagang matutuloy ho ba ito hong kung talagang papatayin po yung impeachment. Kasi ang dami po ngayon umeepal na nagpapakilala na sila po ay eksperto. Pero pag tinanong, anong gagawin dito? Supreme Court din pala ang bagsak. Doon antayin na lang ho natin, mga kababayan. At ito, may binabanggit nga itong si Senate President Chis Escudero. Ang dami na mga nagsasabi, lalo na yung mga tutol. O ito yung mga napigilan, no? Or yung iba naman, talagang pabor na maisulong itong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Talagang marami atat na atat. Pinangungunahan na po ang mga senador. Wala pa nga ho May kumalat na di umanay resolusyon pero draft po yan. Ano ba yung draft? O wala pa, hindi pa pinal. Kapag naisumite na po sa Senado, doon na ho magtatalak yung mga gusto po ng impeachment. O ito, panoorin ho natin, pakinggan ho natin si Senate President Chis Escudero. Papaano ho kung hindi ito matry? Would the senators violate the Constitution? I will not put the cart ahead of the horse, Pinky, that will not happen. Meaning that we will not decide and try. Yung mga nanghuhula, ironically, yung mga pabor sa impeachment, sila yung nagsasabi na hindi na mangyayari ito. Kung mangyayari man yan at tutol sila, pwede nilang iakyat sa Korte Suprema. Si Vice President Sara kinwestiyon yung impeachment. In fact, 2 pending case, Pinky, sa Korte Suprema. Mandamus ordering us to try it during the recess, and prohibition ordering us to stop doing anything about it. These are all pending before the Supreme Court, Pinky. All right. Your opinion is just as good as any member of the Senate, and I believe it will be a divided Senate when we put this to a vote. But whatever decision the Senate arrives at, it is open to review by the Supreme Court by virtue of certiorari for grave abuse of discretion if that is indeed the case. But what if it is not? Okay, so yun ho mga kababayan, maliwanag ho. Lahat po ang takbuhan ay Korte Suprema. O yun ho. So marami po mga atat nag-iingay, yung mga makakaliwang grupo, yung mga Kabayan Black, yung mga magsisilbing prosecutor, at yung mga sinasabing mga legal expert, yung mga talagang bihasa raw sa konstitusyon. Pero pag tinanong mo saan ang bagsak, Supreme Court din naman lahat. So anong pinakamaganda ho rito? Manahimik na muna, di po ba? At hayaan na lang muna siguro yung mga senador na kasi binigyan po nila ng prioridad yung mga panukalang batas na mahalaga na maihabol ngayong 19th Congress, mga kababayan. Ako ho kasi siguro ang pinakamaganda rin ho, abangan ho natin yung June 11 kasi yun po ang pangako at papatapos na po ang yung 19th Congress. Ako ang nakikita ko ho rito sa tagal ko na rin sa media, medyo tinitesting lang ho yan na SP Chis Escudero ang taong bayan Kung mga politiko, mga tahiran na ho yan, mga talagang veteranong politiko, tinitesting ho yan Kung itong gagawin natin, palutangin natin. Kung itong gagawin natin, palutangin natin. Pero sa ngayon, kumakagat ho yung mga talagang agresibo, yung mga atat na atat na maisulong ito hong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. So, yun ho, pinakamainam mo siguro na abangan. Kasi maliwanag ho, may na-interview pa, di ba? Si Atty. Christian Monsod, isa po sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Mawalang galang na po. Sana nilinawan nyo ho yung pagsusulat ng ating Konstitusyon na nakalagay ho sana roon, malinaw na ang trabaho ng mga senador ay hindi lang yung balangkas ng batas, kundi sa impeachment at kahit na magpalit ng Kongreso tuloy-tuloy. Kasi yung continuing body na sinasabi ho nila, puro interpretasyon lang ho yan Pero wala pong maliwanag na nakasulat mismo sa batas. Mga kababayan. Kasi ang liwanag ho Ang sabi ho ron, walang distinction Lahat po na mga pending na mga na ginawa diyan po sa isang Kongreso, hindi na ho pwedeng ipamana
sa susunod na kongreso. O, yun ho. Ako, ang tingin ko rito mga kababayan, halimbawa, magtutuloy ho ito sa June 11. Babasahin po yung articles of impeachment diyan po sa Senado, tapos yan, manunumpa ho yung mga yung mga senador ng 19th Congress, bubuo yung impeachment court, tapos tatagaluhin kasi may 10 araw na papaalam sa inaakusahan sa akusado kay BP Sara, ito yung reklamo sa iyo, sasagutin mo yan sa loob ng 10 araw. So, yun ho. Tapos, marami pa mga preparasyon niyan, yung mga dagdag na mga rules, pero ako ho, ang paniniwala ko, bagamat hindi ako abogado, hanggang June 30 lang po sila. Kasi hanggang June 30 lang ho, yung 19th Congress. Di po ba? Tapos pag sapit po ng June 30 ng tanghali, so papasok na po yung 28th Congress. Yun ho, ang aking pananaw ho dyan, base po sa aking mga pagsusuri, pagsasaliksik, at pagtatanong. At may mga nagsasabi, hindi lang naman ako nagsasabi dyan, katulad nung kay si Senator Tolentino, na binabanggit niya na kapag yan po ay inaksyonan ng 19th Congress, ay hindi na po yan pwedeng aksyonan ituloy ng 20th Congress. Ako mas naniniwala ako ron kasi hindi lang po si Senator Tolentino, nauna pa ho nagsabi ho dyan yung election lawyer na veterano na si Attorney Romulo Macalintal, na kanyang binabanggit, mga kababayan, na hindi pa pwedeng ipasa o ipagpatuloy ng 20th Congress yung ginawa trabaho ng 19th Congress. So, yun lang po, mga kababayan. Pero, sa kabuuan po ng ating vlog, kayo po, yung ating mga viewers, yung ating taga-subaybay, kayo ba ay hindi kayo nagulat? Biglang dumami po yung legal expert dito po sa issue ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Daming epal. Ang dami kasi abogado. Kung 1,000 abogado ang nagsasabi dyan, 1,000 rin po ang bersyon ng kanya-kanyang mga interpretasyon. Pero pag piniga mo, isa lang ang bagsak. Pag sa uli, sinabi mo, ano gagawin? Supreme Court din pala. So yun pala, Supreme Court din pala. Tama ng epal. Okay, sa mga bago lang po sa ating mga YouTube channel na nanonood, mag-subscribe na po kayo para po updated kayo lagi dito po sa ating mga issue na pinag-uusapan. I-share din po at i-like. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.